Mga brothers, welcome back sa ating motorcycle walk around review. For today's episode mga brothers, ang trending motorcycle ng Yamaha ngayon, ito nga yung TG1 Moped Scrambler o Triple Gear 115. Mga brothers, tignan natin ang specs and features nito sa ating walk around. Kaya let's go! Sa go! Get ready! Drop the beat! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Alright mga brothers, eto na nga yung pinakahihintay nyong TG1 o Triple Gear 115 ng Yamaha. This is a Moped Scrambler. So ito yung mga classic style na motorsiklo nung araw. Ayan. So ngayon kasi pag kami modernize na siya, kung tawagin sa kanya ngayon is underbone. Pero dati po, ganito po itsura ng mga underbone natin. Parang mga Honda Cab, C90 and so on. No? So napakaganda yung style ng motorsiklo dito na ginawa o ginawang design ng Yamaha. So tignan natin yung kanyang front facing. So what we have here, I think this is a 6 inches o 7 inches na round headlight dito. So gumagamit pa siya ng halogen lamp, and then meron tayo dito ang park light. Napakalaki na, napakalakas nito. And pwede mo naman itong upgrade kung nahihinaan ka, and then pwede ka namang maglagay ng mini driving lights. Ayan, so kung sakaling magmamaneo ka sa gabi para mas malakas ang visibility mo, meron lang tayo ritong ordinary horn, and then nagamit ito ng conventional telescopic port dito sa harapan. And good thing nilagyan nila ng fork boots para extra protection dito sa tinidor, no? So meron tayo ritong solid na plastic na fender, and of course this is Yamaha, kaya namang quality ang kanilang fender nila. So meron tayo ritong air intake pa nga, oh, kung sakali, no? So pumapasok yung hangin dyan, parang maano lang yung mga dumi, no? So meron tayong gulong dito na pang off-road mga brothers. I guess hindi ko ito masasabi na dual sports eh. Talagang pang trail yung gulong na ginamit nila dito. And also, alam niyo naman, pag Yamaha branded dyan ng RIC na may tire size na 90 by 100 at 16 inches. Ayan, syempre ang compound nito dahil RIC, napakaganda, no? So meron tayo ritong front disc brake. I guess this is a 240 disc rotor. And then meron tayong single pot piston caliper dito sa preno. Wala nga lang siyang combi brake, no? Sana nilagyan ng Yamaha. Na meron tayo ritong fender extension, kulay itim na yan. Tama-tama to, so hindi basta-basta mapuputikan ng ating makina. So going dito sa taas, makikita natin yung kanyang scrambler handlebar na setup. Para sa akin, basic lang yung switches na nilagay nila dito. I guess hindi ito yung mga nakikita nating quality switches sa iba. Alam niyo naman, pagdating sa switches, dito sila nagtitipid. Pero okay lang naman. Left and right. Yung horn natin, low beam, high beam, and then flasher. Nagtataka kayo dahil wala ritong lever. This is a semi-automatic po na scooter, meaning wala po siyang clutch. Ang ating grips dito is medyo okay na para sa isang large na kamay, may space konti. At good thing, bakal yung nilagay nilang N-bar dito. Ayan, sa kabilang side, ganun din yung approach. Nandito yung electronic starting natin, patay ng ating ilaw, and then ating kill switch sa makina, no? So ang ating lever dito is ordinary lang naman, non-adjustable po to. Pagdating dito sa gitna, meron tayo ditong basic ignition switch. Ayan, and then meron tayo ritong classic vibe na speed meter. Ayan, ito gustong gusto ko to, yung ginawa rito ng Yamaha. I can tell quality, pati yung plastic niya na salamin, no? So meron tayo ritong speed meter hanggang 160 yan, neutral indicator, odometer natin, ang ating gear indicator hanggang 4 speed po yan, no? Fuel meter natin dito, left and right magkasama, engine check, and high beam indicators. Dito I guess ito maganda lagyan nito ng rock carrier to eh, no? So para pwede ka makapaglagay ng mga bags mo at iba mo pang kagamitan para sa akin, tsaka mas more rugged look. So ang ating tangke nandito sa ilalim, buksan nga natin dito sa kabila, left side ng bukasan mga brothers. Ayan, so pag binuksan nyo, eto na yung kanyang tangke na may laki na 5.1 liters. Tingnan natin kung madali lang buksan. Madali lang, so walang laman yan dahil bago yan mga brothers. At good thing may fuel drainage tayo rito, so kung sakaling umapaw, tutulo lang dito at hindi maapektuhan ang ating pintura. Ang seats, I can tell, masasabi ko quality yung ginawa rito ng Yamaha, no? Meron tayo ditong single stitches lang, pero tibay eh.
No, wala akong masabi. Ang pinaka-comment ko lang dito is maliit lang po yung upuan ng ating pillion. So, kung mga malalaking tao pong iaangkas nyo rito, baka hindi sila ganun kakomportable. Pero dito sa rider section, aba mahaba. No? So, kahit anong tangkad mo dito, siguradong kayang-kaya ka accommodate ng seats nito. Alright, and then meron tayo lang dito na tubular na grab bar, no? Ordinary lang po at gloss black po ang kulay nito. Alright mga brothers, bike fitting dito sa Yamaha PG1. So for the reference mga brothers, alam nyo naman ang aking build. So meron na po akong taas na 5'4" and meron na po akong bigat na 53 kg. So bumigat na po ako ng 1 kilo. And then may reach ako sa braso na 20 inches. Mga brothers, so ganito po ang itsura, no? Pagka sumakay na rito yung mga ganitong klaseng katulad ko na short rider, okay? So sa seat height meron siyang 795mm. May kataasan konti. Pero makikita niyo naman, nakasapatos ako ngayon. Medyo lapat naman ng konti yung aking paa dito. May kayad, konti lang naman, hindi naman masyadong tingkayad talaga na ganito, no? At ang gusto ko dito, yung upuan niya mahaba for the rider section. So kung mga matatangkad na rider, usog lang kayo rito. So ako short, dito ako sa bandang unahan. Yung feels ng kanyang foaming sa kanyang seats, kahit manipis, pero napapansin ko, generous naman yung comfort, no? I mean, komportable siya, malambot siya, yung upholstery, classic style, and then makapit naman kahit naka-short lang ako ngayon, no? For the ground clearance, syempre pag scrambler tinitingnan natin, kailangan mataas. Meron siyang 190mm. I guess sa mga malalalim na lubak at mga kung mag-off-road kayo, eh hindi ito basta-basta sasayad kasi mataas talaga yung kanyang ground clearance, no? And for the riding position, malapad yung kanyang handlebars dito. Ito yung setup na handlebar na pang scrambler, yung wide siya. So talagang magandang controls mo dito pag nag-off-road ka na, lalo na kung tatayo ka, hindi ka pahihirapan ng isang ito. I guess kung ako lang for my personal yun, tataasan ko yung riser nito para hanggang dito. So mas relax and comfort, mas more maneuver yung motor pagka mataas yung riser. Pero yung stock okay na sa akin. Turn radius malaki. Yun, sobra. So hindi kayo pahihirapan ito kung sa mga parkingan, sa mga looban, iskinita, madali nyo matutula. Kahit ako Ayun. O, di ba? Tsaka napakagaang na lang mga brothers. 107 na yung kanyang wet weight. Ibig sabihin kasama na yung full tank dito. So, yeah. Nag-enjoy ka dito. Para nga lang akong naka XL100 Alam niyo ba yon yung scooter natin? So, ganun yung feels ko sa kanya. For the bike fitting mga brothers, approve ito lalong-lalo na sa mga off-road na daanan. Inside profile mga brothers, meron tayo ritong logo ng Yamaha, no? Gel type po yan. Ito, it's something na gusto ko to. May mga butas to match more look, modern classic. Plastic po ito. Hanggang dito sa side fairing niya, meron po tayong sticker dito ng PG1 o Playful Gear 115. Tapos stripe na black, and then yung gel type sticker ng Yamaha dito. Ito yung mga classic approach nila. Ito yung ganito ng araw. And then plastic na naman ang ating fairings dito. Meron tayo ditong upright position na muffler. At ang ating muffler cover o heat guard dito is sa solid plastic po. Naka-alum bolts na rin yan. Meron butas dito for the air intake. Dito naman sa bandang likod, meron tayo ritong non-adjustable dual shock. I guess this is a heavy duty style, no? At mamaya tingnan natin yan pagka sinaki natin yung motorsiklo, no? Meron tayo ritong bakal na swing arm. And then plastic po ang ating fender dito, pero masasabi ko quality naman kasi si Yamaha naglabas niya, no? Meron tayong conventional dito na taillight na valve type. Turn signal lights natin dito is nape-flexible po yan, valve type din yan. And also dito sa harapan, hindi ko pa pala nasabi na parang tenga niya, valve type din at na flex po yan para hindi po ganong nababale. Alright, so dito mga brothers, ang preno natin is drum brake. Ngunit ganun pa man, nagustuhan ko yung ginawang style dito ng Yamaha sa kanilang hub. Nung ganda ng kulay at gloss po yan, di basta-basta kakalawangin. At ang rayos natin dito, no, masasabi ko heavy duty rin magmula rito sa rim. Same din yung size dito ng gulong, 9100 po ito at 16 inches, at naka tube type po ang ating goma na pan trail po ang style, no? Pinta tayo sa kabilang side. Ayan, so makikita nyo maliit lang yung kanyang
plato rito. Siguro yung ibang makukulit ang utak, i-upgrade nila ito para mas lumakas yung hatak, lalo na kung gagamitin nila sa mga off-road. Alright, so meron tayo ritong aluminum o parang galvanized lang natapakan ng pillion dito. Ordinary lang ito mga brothers. Nandito po ang susian ng ating seats para kung magpapagas tayo. Dito sa kambyuan mga brothers, naka-linkage ito, and yung ganitong style is parang pan-tricycle. Meron siya ditong forward at meron siya ditong back na tapakan. So mas madali po kayo makakapag-shift o makakapagpalit ng gear speed. Alright, yung kabilang side, no, yung tapakan ng preno rito, ito rin nagustuhan ko to, rugged look, may may mga ipin, something na nakikita ko sa mga motocross. So sa makina mga brothers, meron nga itong 8.8 horsepower at 7,000 RPM mga brothers. Pagdating naman sa kanyang arangkada, meron itong 9.5 Nm of torque at 5,500 RPM. So obvious naman mga brothers, naka-air cooled dito since hindi naman kainitan o mababa lang po ang compression ratio, meaning hindi po mainit o hindi masyadong mainit ang working temperature ng makina, na pumapalo lang po ng 9.3:1 pagdating sa kanyang compression ratio. Okay, so meron po ito mga brothers na 4-speed semi-automatic. So ano ba ibig sabihin nun? Meaning po mga brothers, wala po siyang clutch katulad po doon sa Honda XRM. Okay, so meron ito mga brothers na 113.7cc to be exact mga brothers. Single cylinder, single overhead cam na dalawa yung kanyang valvula. I can tell maganda yung ginawang assembly rito sa makina ng Yamaha pagdating dito sa PG1 model nila. At easy to maintain, very basic. Syempre naka fuel injected na ito, kaya naman napakatipid nito. Meron po itong around 59 kilometers per liters na fuel consumption. Syempre magdidepende pa rin yan sa throttle hobby nyo, bigat na dala nyo, and road condition na inyong tatahakin pagdating sa konsumo sa gasolina. Alright mga brothers, pag-usapan natin yung presyo nito. Bali dito mga brothers sa Wheeltech Olongapo, Zambales is cash basis pa lang po yung ma-offer nila. Meron siyang presyo na 96,400 pesos. So wala pa po silang advice kung kailan sila maglalabas ng installment or terms. Kaya for now, mabibili nyo yan dito sa Wheeltech Olongapo ng cash pa lang. So I guess ito pa lang ata yung kauna-unahang unit dito. So meron silang dalawang unit dito, same color. I think this is matte camo o desert storm o parang light khaki. No, meron pa ata itong army green and also parang matte orange, nakita ko din sa brochure nila. I'm not quite sure, no. Pero dito pa lang sa kulay nito, ang ganda. Mas para sa akin mas rugged yung ganito kasi parang kulay lupa siya. Anyway mga brothers, comment nyo nga kung ano masasabi nyo sa motorsiklo na ito. Pag-usapan natin sa comment section sa kanyang given specs and features, laban sa kanyang presyo. So i-comment nyo kung sulit ba yung presyuhan nito sa ganitong klaseng style ng motorsiklo. So mga brothers, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo kung trip nyo yung mga ganitong klaseng review ng motorsiklo. At kung dito kayo sa Facebook mga brothers, i-share nyo naman ang ating episode, mag-follow na kayo, malaking tulong po yan sa ating FB page. So paano mga brothers, ako po si Art, ride safe and cheers!